masailan talaga tong unit na to, no? Kasi meron ka lang maling tap dyan. I'm sure na merong iilaw sa cluster gauge nyo, mga pochap. Isang mali lang. Kasi hindi ka basta-basta mag-test light, mag-tap ka ng test light mo sa mga socket wire na ganyan. Kasi iba na ang system nito. Iba na ang wirings talaga netong hybrid na to. Balak mo yan pormahan, isa lang ang magpapayo ko sa'yo. Dapat mo lang natimbrihan na iisa, team forecast ka na. Itong unit na to, iba to doon sa ginawa natin, no? Itong HEV na to, hybrid electric vehicle, na ibig sabihin dalawang source ang power nito. Una, meron siyang engine source, tapos meron din siyang electric motor. Tapos self-charging na rin siya dito, no? Yung itong unit na to, itong HEV na to. Kumbaga meron na siyang dalawang makina, ibig sabihin parang gano'n, no? Dalawang makina sa isang sasakyan, no? Itong unit na to, no? Itong electric na to. Pero hindi yan yung ano natin, hindi yan yung content natin, hindi tayo magre-review nito sa sasakyan na to, no? Kasi pinalitan natin to ng 360 camera, tapos palitan head unit ng fog lamps, papalit din tayo, tapos nilagyan natin to ng Bosch Europa, no? Na busina. Head unit natin Nakamichi ng 5860 Pro. Iba to dun sa nauna nating kinabit, no, na unit. 130 na siya, 4G Wi-Fi, professional DSP. Ibig sabihin, built-in integrated app na siya na processor, na kahit na hindi ka na mag-amplifier, hindi ka na magdagdag din ng DSP unit, nandoon na siya mismo sa system niya, no? Kumbaga talagang naka-processor na siya yung buong system niya. Tapos 360 panorama, 8 core na rin siya, 2K display sa video, no? Pag nanonood tayo ng Netflix, mga ganyan, YouTube. Tapos QLED display na yung screen niya, 48 band equalizer. Tunuhan na itong ano na to, unit na to. Mirror phone, wireless mirroring na rin siya. Meron na rin siyang HDMI output, large memory 256, tapos 5.1 pre-out. Ibig sabihin pag nagkabit ka ng amplifier, mas maganda pre-out niya, mas mataas ang hertz niya pagdating sa audio. Yan, DTS na rin. Tapos direct stream signal, DSD. Okay na tayo sa head unit natin. Ito yung lens na kakabit natin. Yan, Nakamichi rin tayo, NC501, 360 camera tayo. Tapos magpapalit din tayo ng fog lamps. Ito yung fog lamps na ikakabit natin, no? Ito, no, nakabit na natin yung front lens. Parehas lang din to dun sa una nating kinabit, no, na Toyota Yaris. OEM style pa rin siya. Kung ano yung forma nung stock, ganun lang din ginawa natin dito. Yan yung forma niyan, yung front lens natin, no? Tapos silipin naman natin yung passenger side na camera. Ito na yung camera natin sa passenger side, ganun din ang ginawa natin, no? Nakalabas din siya. Ayan yung lente natin. And okay na to, yung lens natin dito. Nakapix na rin yan. Goods na rin to. Rear cam natin, ito OEM style, no? Ganun pa rin yung ginawa natin. Yung bracket, yung pa rin naging holder natin, no? OEM look pa rin to. Yan, halos walang pinagbago. Camera lens lang ulit. Driver side, ito na yung driver side lens natin. Yan, okay na rin, nakakabit na rin, no? Yan, goods na rin siya, diba? OEM na OEM pa rin yung dating niya. Ito na yung head unit na kinabit natin, no? Ito na yung 5960. Yan, nakabit na natin siya. Wala rin tayong binago dito sa panel na to, no? Shape pa rin siya. Yung stock kasi nito 10 inches. So, kinabit natin 9 inches lang, para maging fit lang din siya halos dito sa panel na to, no? Okay na siya, no? Tapos silipin natin yung integration nito ng unit na to. Silipin natin yung 360 nya. Yan yung front lens, bird view front, top view, bird view. Ito yung back lens nya, no? Yan, ito yung sa reverse. Sa reverse naman to. Yan. Bird view na reverse. Side. Driver side lens. Passenger side lens. Ganon din to, no? Ganon din yung format niya, no? So, ito, hindi pa natin nakakalibrate to, no? Itong unit na to. Hindi pa natin siya sineset. Kasi,
may mga sasakyan pa tayo doon. So kailangan natin na maluwag yung area natin para makapag-calibrate tayo, no. 2 unit na to mga porcha po, ang bilis oh. Ayan. 8 core na kasi itong unit na to. So bagay na bagay talaga to sa mga pang daily talaga na enhance mo yung audio, no. Kasi ito naka-Pioneer na to eh. Ayun no, nakikita ba? Naka-Pioneer speaker na to nung binuksan ko. Kaya maganda yung tunog niya kasi in-upgrade na rin natin yung unit niya. Naka DSP pa siya, no. Built-in DSP na yung ano nito, unit na to. So kaya yung audio nito, yung quality ng audio nito, sabi ko nga kanina, kahit hindi ka naka-amplified, maganda yung output na binabato ng unit na to, no. Yung mga ayaw talaga mag-amplifier, pwedeng-pwede tong unit na to. Maganda tong starter na to, unit na to, kung talagang i-upgrade mo yung Yaris mo sa ganitong unit, no. Sa presyo, message na lang kayo sa page namin about dun sa presyo, no. So hindi natin kabisado tong presyo na to. May alam nito dun sa price na to, dun sa umahawak ng page namin. So tanong na lang natin yan, yung presyo ng unit na yan, no. So eto, hindi ko pa mapapakita sa inyo yung YouTube, tapos kasi yung YouTube niya kailangan pa natin ng email, no. So mas maganda yung email nito doon mismo manggagaling sa may-ari, no. Kaya hindi natin maipasok pa yung YouTube kasi kailangan i-update yung ano nito, yung mga apps. Yan, yung mga application na yan gaya ng Netflix, yung Waze natin, TikTok. Yan, mga porcha po. Tingnan nyo naman yung bilis ng unit na to. Tapos, wireless mirroring na rin siya. Yung unit na to. Android Auto. Yan, yung kagaya kanina doon sa pinakita ko doon sa box. Ganun na yung setup nitong unit na to, no? So, okay na tayo dito sa unit. Silipin naman natin yung ilaw na kinabit natin, no? Pakinggan natin yung busina dito sa loob, ano? Yan yung tunog ng busina natin sa loob. Tapos yung fog lamps natin, broad daylight tayo. Nakikita nyo ba? Ayan, yung pitik ko na yan. Yan yung fog lamps natin. Hindi siya masyadong kita kasi sobrang liwanag pa ngayon, no? Dito sa shop namin. So, busina, silipin natin yung pagkakakabit. Ayan yung busina natin na kinabit natin. So, nagpagawa lang tayo ng bracket dyan. Diyan na natin pinorma yan. Malapit doon sa may condenser, ano? Yan, dyan yung pagkakapwesto natin. Yan. Yan yung projector natin, ilaw, no? Tapos, mga porch sa mga magpapa-install pala ng mga ganito, no? Kagaya ng busina, ng ilaw. So, siguraduhin nyo lang sa pagpupuntahan nyo, sa pag-i-installan nyo na alam nyo yun, yung talagang marunong mag-install. Kasi yung ganitong unit na hybrid, di biro yung mga wirings nito, ano. So, meron ka lang matap na maling wire, automatic yung dashboard cluster natin dyan. May mag-i-indicate na yan, no. Mag-check engine, something. O kaya nakailaw yung mga warning light niya dito sa mga natin, sa dashboard natin. Baka may magkaroon ng problema din, di ba? So, ang payo ko lang, kung magpapakabit kayo, kung magpapa-install kayo sa mga mga ganitong unit kagaya ng kinabit natin. So ang payo ko lang, kung magpapa-install kayo, doon na kayo sa mas professional talaga, no, yung marunong magkabit. Huwag na kayo mag-DIY kasi itong unit na to maselan talaga tong unit na to, no, kasi meron ka lang maling tap diyan. I'm sure na merong iilaw sa cluster gauge nyo, mga pochap. Isang mali lang kasi hindi ka basta-basta mag-test light, mag-tap ka ng test light mo sa mga socket wire na ganyan, kasi iba na ang system nito, iba na ang wirings talaga netong hybrid na to. Magtanggal ka lang ng socket, panigurado iilaw na yung cluster gauge mo na yan. So ang payo ko lang, kung gusto nyo meron kayong bibili na unit, pakabit nyo na lang sa mga professional na installer, na electrician, no, pakabit nyo na lang. Huwag na kayong mag-DIY pagdating sa ganitong unit ng sasakyan. Okay lang yung isang unit nito, isang variant ng Yaris, no. Huwag lang yung hybrid. 'Yon. Kasi ito talaga, mga pork chop, sinasabi ko, maselan talaga tong unit na to, tong system na to, tong sasakyan na to. Doon lang kayo sa mas professional talaga, yung mga nakakaalam kung ano yung gagawin nila, kung alam yung ginagawa talaga nila, yung alam mo yung forte na talaga nila yung gawin yung mga ganyang bagay, no? Kasi mayroong mas magagaling pa sa amin na installer, na shop. So, hanap lang kayo ng ganun, no? Kasi hindi biro talaga.
So, yun lang mga pork chop, no? Pinakita ko lang sa inyo yung kung bakit tayo nagpapalit ng mga stock na camera nito at saka head unit, ano. Kumbaga, partner naman kasi yan eh. Pag nagpalit ka ng camera, automatic, mag-head unit ka na. Kasi 360 na kailangan talaga natin, no? Yun naman. Tapos, dagdag na lang siguro yung magpapalit ka ng ng busina at saka ng mga ilaw. Mga ganon. Additional na lang siguro yun. Optional na lang yun kung gusto mong magpakabit ng ganun talaga. Yun. Yun lang mga pork chop. Tayo? Hybrid. Yaris Cross tayo ngayon. No? Pinalitan natin to ng 360 camera, 5960 na Pro, head unit na Nakamichi. Tapos nagkabit din tayo ng busina at saka pag-lamps, no? Yaris Cruz. Thank you mga pork chop. Kung may mga tanong kayo, message lang kayo sa FB page o kaya mag-comment na lang kayo dito, no? Salamat!